Hello netizens! So yan na nga ay may gusto lang akong i-update sa inyo, lalong-lalo na sa aking mga taga-suporta sa aking paglangoy, sa aking mga tagahanga na si Mr. Chef Drew Anderson ng North Carolina, USA, Mr. DJ Men ng Morocco at Mr. Dreamiam Diego ng Spain. Ayan, hindi muna ako makakalangoy sa ngayon sa ilog. So wala mo ng handstand swim challenge dahil nga noong February 18 ay na-admit ako sa hospital. So yon, bali pahinga muna ako sa aking paglangoy. Bali February 18, ayun, nagkaroon ng emergency dahil nga sobrang sakit ng bandang kaliwa sa tiyan, banda sa tagiliran. Emergency talaga ako. Yung naranasan ko noong February 18, so parang pakiramdam ko talaga ay parang katapusan ko na. Pero lumaban talaga ako noon dahil nga hindi ko pinapaalam sa nanay ko at maging sa mga kapatid ko. So kinaya ko hanggat kaya ko. So nung umaga 5:30, so maaga ako nagising nung February 18 dahil nga nag-aabang ako ng pandesal. So yun, bandang mga 6 AM na, ayan, nararamdaman ko na yung kirot banda sa tagiliran sa kaliwa. Medyo kinaya-kaya ko pa, mga 8, andyan na, umadaki na. Tapos yung ginawa ko, nilalagyan ko na ng mainit na tubig, nilagay ko dun sa bote. Tapos tinatapalan ko na talaga ng malunggay. Tapos nung time na sobrang sakit na, so naghimay talaga ako ng malunggay, kinain ko talaga na yung hindi pa nalalaga. Sobrang pait naman ang dahon dahil nga sa sobrang sakit na talaga. So yan, mga 10, dahil wala pang ulam at hindi pa nakakain yung mga alaga ko, talagang sinikap ko na makapagluto, as in gapang na talaga ako para makapagluto. So yun, nakaya naman, nakapag-ihaw pa ako ng isda at napakain ko pa yung mga alaga ko, mga 11 AM ng February 18. Sobrang sakit na talaga, no. Nagtatawag na ako ng mga kapatid ko, sabi ko baka ito na talaga yung huling araw ko. So parang hindi na ako maabutan ng kinabukasan. So pero sobrang sakit talaga. Mga 12, ayan, sobrang atake na talaga, gumagapang na talaga ako. So may mga patuwad-tuwad na ako nilalaman para lang ma-relax yung sa tiyan ko sa left side. Bandang 12:30, ayan, hindi na ako nakatiis. So nag-chat na ako sa pamangkin ko na pinapapunta ko yung mama niya dito. So hindi ko muna pinaalam yun sa ate ko dahil nga ayoko silang ma-stress. So yan, nalaman din ng ate ko sa Baklaran, kaya tumawag yung ate ko at yun na nga, andito na rin yung ate ko na nandito. So sa mga nakarating siguro siya mga 1 PM. So dumating yung ate ko, nakatuwad talaga ako, sobrang sakit. So yan na nga, dinala ako agad sa hospital. So dapat check up lang sana ako noon. Gusto ko lang sana magpa-check up lang muna. Kaso nag-alala talaga yung ate ko na sobrang namumutla na talaga ako. So yan, dinala ako sa isang private hospital again. At eto nga pala yung naging resulta ng aking laboratory test, no? At ito yung mga pagkain na ipinagbabawal sa akin. Ang naging resulta ay sumabay yung UTI ko at acid. So mahirap pala kapag yung acid at UTI ay sumabay. So para ka talagang aaray ka talaga sa sobrang sakit. So yun, eto yung mga pagkain na dapat kong iwasan. So may binigay sa akin yung doktor para maging guide ko, para masunod ko talaga yung mga bawal dahil nga konting kain ko lang talagang aatake talaga yung acid at UTI. So eto yung mga pagkain na dapat iwasan para sa may mga UTI at acid. Karne at manok na hindi tinanggal ang taba, pritong itlog at mani, pritong isda at isda na nakababad sa oil, yung mga nasa dilata, yun. Whole condensed evaporated milk, all-purpose creamer, idinagdag na butter o margarine, mantika, taba ng baboy, mayonnaise at chicharon, broccoli, repolyo, sibuyas, ayan, mga paborito ko pa naman to, bawal na sa akin, cauliflower, pipino, green peppers, singkamas, kamatis, at iba pang produkto na may kaparehong sangkap. Pati singkamas bawal na sa akin. So gustong gusto ko pa naman tong singkamas pero dapat ko nang iwasan. Mga processed meats gaya ng corned beef, luncheon meat, hotdog at iba pa. Cake, pancake at iba pa. Ang dami, no?
Cacao, chocolate drinks, chocolate, panghimagas na may mani, peanut butter at sorbetes. Ulam na ginataan, kape, soft drinks at energy drinks. Maanghang na pagkain, pagkain na maraming paminta, luya at iba pang spices. Maasim na prutas gaya ng hilaw na mangga, dalandan, kalamansi, lemon, pinya, orange, grapefruit, strawberry. So ito yung mga dapat ko nang iwasan na kainin para hindi umatake yung aking acid at UTI. So, nagkaroon ako ng bayarin sa hospital ng umabot ng tsan-tsaran, tumataginting na 21,000 sa loob ng 24 oras lang. Dahil nga yung pinagdalhan sa akin ay isang private hospital. Kaya malaki yung nabayaran ko. Pero, pasalamat ako kahit hindi indigent yung PhilHealth ko, ay may laman din naman kahit paano nabawasan yung 21,000 na yon. So bali naging balance na lang ay 9,900. So yan, binayaran na lang din yon para wala kaming maging utang doon sa hospital. Ayan, pasalamat din ako sa lahat ng mga tumulong sa akin. Ayan, sa mga kapatid ko, kay Ate Jo, kay Ate Pen. So yan, thank you sa pagtulong nyo sa akin. At gusto ko lang din na magpasalamat sa mga nag-alala sa akin, nangamusta, ayan, at sa lahat ng mga nag-pray sa akin. Rizal Baptist Church, ayan, maraming salamat sa inyong mga prayers sa akin, at hindi rin talaga ako nagtagal sa hospital. At yun na nga, sa ngayon ay nakaka-recover na rin ako, pero may mga gamot pa rin ako na iniinom. So yun, pahinga muna ako sa aking paglangoy. Ayan, maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli kong paglalangoy sa ilog. Sa ngayon ay pahinga muna ako.